Ayan guys, bago natin simulan ng aking pagsasalaysay sa inyo, ayan, proceed na po tayo. First, unang-una, ayaw na ayaw umuwi ng inyong mga mister or ng inyong mga live-in partner sa inyong bahay ng maaga. Alam nyo kung bakit? Kasi ayaw na ayaw nilang nakikita yung demonyeta. Oops, maraming tatamaan dito. Ayaw na ayaw nilang makikita yung mga demonyeta na nandun sa bahay nila. Yung bang mga taong toxic. Ayan. Kung toxic ka, advice ko sa'yo, magbago ka na. Una, pag-uwi ng bahay ng mga lalaki, syempre, galing yan sa trabaho. Pagod yan. Pagod yung mga yan. Syempre, gusto nila, pag-uwi nila, merong katahimikan sa bahay. Ayaw nila ng maingay. Yung tipong pagbukas mo pa lang ng pinto, minamasyinggan mo na sila. Ayaw na ayaw ng mga lalaki niyan dahil stress na nga sila sa work, tapos i-stressin mo pa sila pagdating sa bahay. Kaya hindi nyo masisisi guys yung mga asawa nyo, yung mga boyfriend nyo, or mga live-in partner nyo na umuwi ng maaga sa inyo, lalo na pag ikaw ay isang bungangera. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ng ganyan. Sige nga ikaw, subukan mo kayang bungangaan yung mayor. Tignan lang natin kung anong mangyayari sa iyo, 'di ba? Ganon din ang mga lalaki, ganon din ang ating mga asawa or mga boyfriend natin. Alam niyo kung bakit? Kasi ang papel nila dito sa mundo, hinugi sila ni God para maging leader sila, para maging hari sila. Yan kasi yung mga pride ng mga lalaki. May pride ang mga lalaki, guys. Ayaw na ayaw nilang natatapakan ng pride nila. As long na hindi sila gumagawa sa inyo ng masama, as long na hindi siya gumagawa sa inyo ng ikakapangit ng inyong relation, sundin mo lang siya guys, kasi hindi naman yan siya magmamando sa iyo kung ito ay ikakasama ng inyong relation, ikakasama ng inyong samahan, or ikakasama ng inyong pamilya. Alam nyo guys, hinugis ang mga lalaki bilang maging isang leader, bilang maging isang hari, pinuno. Di ba nga, once na ang isang example ko sa inyo, di ba si Mayor, once na dakdakan mo yan dyan, dakdakan mo ng dakdakan, tingnan lang natin kung anong mangyayari sa inyo. What if kaya yung mga asawa nyo, di ba? Yung galing na nga sila sa trabaho, pagod na pagod sila, tapos bubungangaan nyo pa sila. Alam nyo yun, nakakarindi ng utak yun, sa totoo lang. Mga nanay, mga mami, nakakarindi ng utak yan. Yung bubungangaan nyo yung mga asawa nyo, yung pagdating kung ano-ano agad ang dinedemand nyo, binubunganga nyo. Ayaw na ayaw talaga ng mga lalaki ng ganyan. Hindi ko sinasabi sa inyo na napabor ako sa kanila ha. Hindi ako pabor sa kanila. Pabor lang ako doon sa mga lalaki na ayaw talaga nila yung binubungangaan sila as long na tama sila. Kaya mga nanay, magbago kayo. Iwasan nyo yung pagiging bungangera nyo. Ha? And number 2, gustong-gusto ng mga lalaki na pinupuri sila. Gustong-gusto ng mga lalaki yung mga babaeng mayroong mindset. Yung babaeng may sariling mundo. Yung babaeng kayang tumayo sa sarili niyang paninindigan, sa sarili niya, hindi yung umaasa lang siya sa lalaki. Alam niyo ba, gustong-gusto ng mga lalaki yung mga positive na babae, yung walang ginawa kundi isupport sila na, sige, sample, okay yan mahal, kaya mo yan, ikaw pa, alam ko naman kayang-kaya mo yan. Alam mo naman malaki tiwala ko. Kasi alam nyo guys, napapataas nyo yung moralidad ng lalaki pag gano'n na sinusuport nyo sila sa mga plano nila sa buhay, sa mga plano nilang gawin. At ayaw na ayaw din ng lalaki na kung mayroon silang mga plano na alam naman nila na magiging okay, or sa tingin nila i-try nila kung magiging okay, tapos ikaw naman masyado kang kontrabida. Ayan. Ayaw na ayaw ng mga lalaki sa mga babaeng kontrabida. Dahil alam mo kung bakit? Kasi nakakasira ka sa mga plano nila. Nasisira mo yung mga plano nila. Sa totoo lang. Pero, pag ikaw ay isang positive girl, isa kang positive na babae, malawak ang iyong pangunawa. And number 3. Alam niyo ba guys, ang pinakagusto ng mga lalaki sa mga babae, yung
ay yung tipong nandyan ka parati sa kanila, yung tipong nandyan ka na, ayun. Alam niyo ba guys, yung gustong-gusto ng mga lalaki sa mga babae, yung kahit minsan napipilt sila sa mga gusto nila, sa mga pangarap nila, pero nandyan ka pa rin, nakasupport ka pa rin sa kanila, yung inaalalayan mo pa rin sila sa mga bagay na gusto nila. Pero, yun nga guys, may mga twist yan. Pero kung yung lalaki naman ang toxic sa buhay ninyo, syempre, tayong mga babae, tayo talaga yung pinaka number one understanding pagdating sa relationship. Alam nyo yan guys. Alam na alam nyo yan sa mga sarili nyo na ang mga lalaki, hindi nila pinapakita o hindi sila yung tipo na mga tao na kung ano man yung nararamdaman nila, kung ano man yung mga bagay na alam nilang ikakasaya mo. Alam mo kasi may mga lalaki na hindi sila showy guys, yung tipong mararamdaman mo na lang nagawa na nila, napasaya ka na nila. Alam mo yun, yung mga lalaki, hindi sila tipo na mga katulad nating mga babae na masyado tayong showy sa lahat ng bagay, lalo na pagdating sa relation natin, masyado tayong demanding. Yung mga lalaki guys, hindi ganyan, hindi sila demanding na klase ng mga tao. Hinugis nga sila para sila sundin. Pero, meron din mga lalaki talaga na toxic. Pag toxic ang isang lalaki, alam mo na yan. Ikaw bilang isang babae, ikaw na yung mag-a-adjust. Ikaw na yung gagawa ng paraan. Ikaw na yung mag-a-adjust, lalo na pag mahal mo yung isang lalaki. Alam mo naman na na-build siya sa bagay na yan. So, wag mo nang ulit-uliting sasabihin sa kanya na kasi ganyan. Huwag mo nang sasabihin sa kanya yan. Yun na nga na-build na nga siya, 'di ba? So, syempre, ikaw yung second mind niya, ikaw yung second set niya na ikaw yung magsasabi na, mahal, sweetheart, honey, ganito yung gagawin mo sa susunod, ganyan. Then, kung inaccept naman niya yung advice mo, 'di ba? Why not? Nakatulong ka sa kanya. At number 4, alam nyo guys, minsan nakakatulong din tayo mga babae, lalo na sa mga plan ng ating asawa. Lalo na kung ikaw ay isang klase ng babae na business-minded, yung hindi umaasa lang sa asawa, yung tipong hihilata lang pagdating ng asawa, or gaganon lang yung kamay pagdating ng sahod ng asawa. Alam nyo ba guys, ang mga lalaki, hindi naman sa lahat ng oras malakas sila, hindi naman sa lahat ng oras hindi sila nagkakaroon ng pain, ng sakit, 'di ba? Mayroon din base na nagkakasakit sila, napipild sila sa work. Gustong-gusto ng mga lalaki yung mga babaeng business minded, yung mga babaeng mahilig mag-provide para sa pamilya, yung hindi nagpapabaya, yung hindi inaasa lang sa lalaki yung lahat ng pangangailangan. Tandaan nyo guys, mas lalong nagugustuhan ng lalaki ang isang babae, lalo na pag ikaw ay tipo ng babaeng provider. Alam niyo yun, tandaan niyo yan guys. Gustong-gusto ng mga lalaki sa isang babae yung ikaw ay isang provider. Yung may sarili kang mundo, yung hindi mundo lang niya, yung iniikutan mo, kundi umiikot ka rin sa mundo mo. Kaya nga guys, mahalaga sa ating mga babae na meron tayong sariling mundo at meron tayong sariling mindset. Pagdating sa pamumuhay bilang mag-asawa, pamumuhay ninyo sa pang-araw-araw nyo na pinoprovide, siyempre, araw-araw tayong kumakain guys, 3 times a day, with merienda pa yan. So, ang mga lalaki, believe yan sila sa mga asawa nila na merong pagka-business minded. Maliit man yan na halaga, pero na pagkakakitaan, talagang gustong-gusto ng mga lalaki yan guys. Kaya sa mga mami dyan na nagpaplano na mag-business para makatulong kayo sa inyong asawa, i-move nyo na yan. Simulan nyo na yan. Dahil sinasabi ko sa inyo na gustong-gusto talaga ng mga lalaki yan. And number 5, alam nyo ba na ang kahinaan ng mga lalaki ay tayong mga babae? Ang kahinaan ng mga lalaki ay yung mga bagay-bagay na nagagawa rin natin sa kanila para maging matatag or maganda ang inyong relation, ang pakikipagtungo sa iyo ng iyong asawa, dahil nga ang lalaki ay hinugis para maging isang leader guys.
Dapat ikaw bilang isang babae, dapat ipakita mo talaga sa kanya ng buong buo. Buong buo yung pagsusupport mo sa kanya. At wag na wag mong bubungangaan paulit-ulit ang iyong asawa, lalo na pagpagod yan at galing sa trabaho. Ayaw nila yan, guys. Ang gusto ng mga lalaki, yung pagdating nila sa bahay, pag uwi nila sa bahay, nandyan ka, sasalubong ka sa kanila, nakangiti ka, tatanungin mo sila, kumusta ka na mahal, Hans, sweetheart, baby loves, kung ano-ano pa yung mga tawagan nyo. Kumusta yung work mo o kumusta yung pinlano mo, ano na nangyari, yung kukumustahin nyo sila, yung alam niyo yung pangungumusta na may kasamang, di ba? Alam niyo yun, tapos gustong-gusto rin ng mga lalaki na nakikita kayo na maayos kayo. Unang-una, maayos kayo sa pananamit nyo. Either may 6 na anak na kayo dyan, 5 anak na kayo dyan, o 12 pa yung anak nyo, or 3, 2, 1. Gustong-gusto ng mga lalaki nakikita din tayong mga asawa nila na kahit nasa bahay tayo, busy tayo sa ating konting kinikita, busy tayo sa ating mga anak. Gustong-gusto rin ng mga lalaki na nakikita tayong maayos. Yung sexy sa paningin nila. Siyempre, sasabihin niya ng mister mo, aba, ang sexy naman ng asawa ko ngayon. Parang ang bait-bait naman niya ngayon sa akin. Pero wag naman guys na magbabait-baitan lang kayo in a one day. Kung kaya nating gawin habang buhay na pakisamahan ng maayos ang ating asawa, na wag nating binubungangaan, gawin natin guys, 'di ba? Pinagsama nga kayo, kinasal nga kayo till death do us part, 'di ba? Magsama kayo sa hirap at ginhawa. Pero may twist pa rin diyan, guys. Ano ba yung gagawin mo pag yung lalaki itipong talagang ang hirap pakisamahan? May mga bagay, may mga lalaki nang hirap pakisamahan, guys. Kaya kung ganong klase ng uri ang lalaki na makakasama nyo sa buhay, move on, let go, and go. Yan. Push and go. Alam nyo guys, yung mga lalaki, hindi sila tipo ng mga babae na showy nga, gaya na sinabi ko, showy. Simple lang sila. At ayaw na ayaw nila, natatapakan ng ego nila. So sa mga mami, yun lang po yung ma-advise ko sa inyo ha. Yun po yung 5 katangian lang na maisi-share ko sa inyo na ayaw at gusto ng mga lalaki. So by the way guys, thank you so much sa lahat ng nakinig ng aking mga ina-advise. Sana mayroon kayong natutunan. At please below, comment naman po tayo dyan. And then don't forget to bell my notification and please give me 1 thumbs